Gusto mong tumakas, hindi ba? Tumakbo ka na, Juliana! Nanlaki ang mga mata ni Juliana nang makita ang kanyang kaibigan na si Veronica na seryosong nakatingin sa kanya. Napatingin siya sa hallway at wala ng tao dahil nauna na ang mga ito sa simbahan. Veronica, tawag niya sa kaibigan. Hindi mo gusto ang lalaking mahal mo. Kaya, mas mabuti pang hindi ka ikasal sa kanya. Sige na, Juliana. Kapag hindi ka pa umalis dito, pupunta lang ang mga tauhan ni James. Galit na sabi nito. Napatango siya. Babawi ako sa'yo. Go! Umalis ka na! Saad ni Veronica. Pinunit niya ang kanyang wedding dress at agad na sinuot ang sombrero at mabilis na umalis doon. Tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya at natawa dahil hindi niya akalain na magiging runaway bride siya sa araw na ito. Nakalabas siya ng hotel at nagtago nang makita ang bridal car niya at nilingon ng iba pang kotse na nandoon. Bahala na, sabi niya sa sarili. May humintong kotse sa gilid at nakabukas yun dahil lumabas ang may-ari. Tumakbo siya roon at agad na siniksik ang sarili sa compartment ng sasakyan. Agad niyang sinarado iyon at napabuntong hininga. Naramdaman niyang umandar ang kotse kaya napalunok siya at kabado sa hindi malaman na dahilan. Kailangan niyang makatakas at kailangan niya rin na magtago dahil alam niyang hahanapin siya ng mga ito. Napapikit siya at nagdasal na sana ay makahanap siya ng taong tutulungan siya. What the heck? Sino ka? Malakas na sigaw ng isang lalaki. Oh my God! Sigaw niya at napabangon mula sa pagkakahiga niya. Anong ginagawa mo sa kotse ko, miss? Tanong ni Matthew na nakatingin sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at gano'n na lang ang pagkagulat niya nang mapagtanto kung sino iyon. Ito ang dati niyang kasintahan. Noong college sila at naghiwalay dahil sa isang makasalanan na kasal. Natigilan siya at gano'n din ang binata na nakatingin sa kanya. Juliana? Tawag nito at napalunok. Nagbaba siya ng tingin at marahang umalis sa kotse nito. Nahihiya siyang magsalita, lalo na at malaki ang naging kasalanan ng kanyang pamilya sa pamilya nito. Lalo na ang kanyang ama na ayaw siyang ipakasal kay Matthew noon. Hey, sandali. Tawag ni Matthew. I'm sorry. Wala na kasi ako mapuntahan. Sagot niya. Ikakasal ka, diba? Tanong nito at pinagmasdan ang wedding dress na pinunit niya. Tumakas ka? Napatango siya at bumuntong hininga. Hanap ako ng hotel mamaya at pasensya na sa abala. Why? Hindi mo siya mahal? Malamig na tanong ng binata. Hindi siya sumagot dahil ramdam niya ang pait sa kanyang puso dahil sa lamig ng boses nito. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Humarap siya muli sa binata na ngayon ay nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya. Malaki ang pinagbago ni Matthew at kitang-kita niya ang pagbabago na iyon ngayon mismo. Hindi, sagot niya. Hindi ko kailanman minahal si James. Are you happy? Pwede na ba akong umalis? Not so fast, sabi ni Matthew at hinawakan ang kanyang braso. Sakay. Huh? Bakit naman ako sasakay sa kotse mo? Kaya kong sarili ko. Iritadong sabi niya. Nangunot ang noo ng binata. Sumakay ka na. Bago ka pa makita ng mga taong akala ikakasal ka na. Wala siyang pamimilian, kaya naman kahit ayaw niya, sumakay siya ng kotse. Napasinghot siya nang maamoy ang pabango ni Matthew. Hindi niya alam na ganito na pala kayaman ang binata dahil nung huli niya itong makita, second hand lang ang kotse nito. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya. Sa bahay ko. Sagot nito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Wait, is this kidnapping? Natawa ang binata. Sa tingin mo interesado ako sa'yo? Napaawang ang labi niya at napalunok dahil sa sinabi nito. Napatango siya at nangunot ang kanyang noo dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siya nitong dalhin sa sarili nitong pamamahay. Natigilan siya. Hindi kaya gaganti ito sa kanya? Sa isipin na iyon ay kinabahan siya. Ngunit, hindi ba mas maganda yun? Malalayo siya sa mga taong pilit siyang kinakasal sa iba. Nandito na tayo. Imporma ni Matthew at lumabas ng kotse.
Lumabas na rin siya ng sasakyan bago pa nito buksan ang pinto. Napanganga siya sa ganda ng bahay ng binata at hanggang second floor iyon. Sumunod siya kay Matthew na ngayon ay kalmadong naglalakad at sinalubong ng isang maid na napatingin sa kanya. "Pakilinis po ang guest room para sa bisita," sabi ni Matthew. "Girlfriend mo, iho?" tanong ng matandang babae. Natigilan si Matthew at ngumisi. "Normal na bisita lang po." Ngumiti siya ng maliit at agad na sumunod sa binata. Tsaka niya lang napagtanto na wala siyang galang kahit na ano. Maging ang cellphone niya ay naiwan niya sa hotel room kaya nakagat niya ang labi niya at hindi na alam ang gagawin. "Bukas ay aalis din ako. Hindi ako mananatili rito," sabi niya at tinignan ang paligid. "Why? May iba ka pa bang pupuntahan?" tanong nito. "Wala, pero marami akong kakilala na pwede kong puntahan," sagot niya para maiwasan ang binata. "Hindi mo ba ako kilala?" tanong nito at huminto sa harap niya. Nag-angat siya ng tingin at nakitang nakataas ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Tumigil din siya at napatitig sa mukha nito. Hindi niya akalain na sa loob ng maraming taon ay makikita niya muli si Matthew. Pero ramdam niya na hindi na ito ang lalaking minahal niya noon at hindi na ito ang dating Matthew. "Kung ano man ang balak mo sa akin, wala na akong pakialam pa roon, Matthew. Ang tanging gusto ko lang ay umalis," mariing sabi niya. "Sure," ngumisi si Matthew. "Diyan ka naman magaling, Juliana. Ang umalis." "What? May problema ka ba sa akin? Ang tagal na nating wala, Matthew." Singhal niya at napailing. "Wag na nating gawing komplikadong lahat. I want to leave." Umalis siya roon at agad na umakyat sa itaas na parabang siya ang nagmamay-ari ng bahay na yon. Hinulaan niya lang ang bawat kwarto at nang makita ang isang plain na kwarto, doon siya pumasok. Napapikit siya at napasandal sa likod ng pinto. What a mess. Alam ni Juliana na nagdududa pa rin si Matthew sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam pa roon. Ang tanging gusto lang niya ay ang umalis sa poder nito, ngunit talaga nga namang pinaglalaruan siya ng tadhana nang marinig niya sa TV ang paghahanap sa kanya. "Shit!" bulong niya habang nakaupo sa sopa. "Aalis ka pa?" tanong ni Matthew na galing sa kusina. "Hindi ko alam," sagot niya. "Bakit ba nila ako hinahanap at gustong ipakasal sa tarantado na lalaking yan? Muntik na akong mapahamak dahil sa kanya." "What?" tanong ni Matthew. Tinikom niya ang kanyang bibig at hindi na sumagot pa sa tinatanong nito. Ayaw niyang mangialam ito sa buhay niya at ayaw niya rin na magkaroon pa ng dahilan para manatili siya sa bahay ni Matthew. Tumayo siya at agad na lumabas dahil naalala lang niya ang mga walang hiyang desisyon ng kanyang ama. "Muntik ka nang mapahamak ng dahil sa kanya?" "Bakit?" Boses ni Matthew na sumunod pala sa kanya. "Bakit gusto mong malaman?" tanong niya at humalukip-kip. "Para alam ko kung bakit ka tumakbo sa kasal niyo ng lalaki mo." Sarkastikong tanong nito. "Interesado ka pa rin sa ganap ko sa buhay?" tanong niya at natawa. Nagtagis ang panga nito. "Hindi, Juliana. Hindi ako kailanman magiging interesado sa buhay na meron ka." Napangisi siya, ngunit tinamaan naman ng lintik na sakit ang puso niya. Huminga siya ng malalim at napagtanto na kailangan niyang tawagan si Veronica. Humarap siya sa binata na naghubad ng damit pang itaas at dumiretso sa gitna. "Anong gagawin mo?" Napalunok siya nang makita kung gaano kaganda ang katawan nito. Napansin din niya ang Roman numeral sa tattoo nito sa dibdib. "Workout," sagot nito at tamad siyang tinignan. "Pahiram ako ng cellphone mo," saad niya. "Bakit?" tanong nito at nagbuhat ng adjustable dumbbells. Umirap siya. "Tatawagan ko si Veronica. Kailangan niyang malaman kung nasaan ako." Umiwas siya ng tingin, lalo na't nakikita niya kung gaano kaganda ang katawan nito. Hindi naman ito ganito noon . Tumikim siya at kinuha ang cellphone nito na nasa maliit na lamesa. Umupo siya roon, kaharap si Matthew na seryosong nagbubuhat ng dumbbells. "Hello, Matthew?" Nagtatakang tawag ni Veronica. "It's me, Juliana," nahihiyang sabi niya sa kaibigan. "Ano?
Sigaw ng babae sa kabilang linya. Juliana, totoo bang ikaw yan? Oo nga. Inis niyang sagot at tinignan si Matthew na abala. Oh my gosh! Tumawa si Veronica. Paano ka napunta riyan sa bahay ng ex-boyfriend mo? Anong ginagawa mo riyan? Sumakay ako sa kotse ng ibang tao. Only to find out na kotse pala yun ni Matthew. Naghihistory ang kwento niya at tinignan ng binata. Hindi ko alam na sa kanya pala yun. Nalaman ko na lang nang makita ko siya at ngayon, nandito ako sa bahay niya. Anong gagawin ko? Bumaba ang tingin niya sa shorts ni Matthew na ngayon ay kitang-kita ang V-line nito. Napalunok siya at aaminin niya namang nakita na niya ang lahat sa binata dahil ilang beses nang may nangyari sa kanilang dalawa. Ngayon, hindi na niya yata kaya pang manood dahil natatakam siya kay Matthew. Tumayo siya at tumalikod. Alam mo, mas mabuti pang nandyan ka na lang kaysa mag-alala ako kung nasan ka ngayon. For sure hindi ka naman pababayaan ni Matthew. Sabi ni Veronica. Ano? Pati ba naman ikaw? Ganyan ang sinasabi? Pumunta siya ng kusina. Alam nating dalawa na malaking galit niya sa akin. Malay ko ba kung sinadya niyang lahat ng to at gagantihan niya ako sa bahay niya? Ang OA mo! Natatawang sabi ng babae. Aminin mo man sa hindi, ligtas ka sa bahay na yan. Alam mo kung gaano kadelikadong mapapangasawa mo. Saksi tayong dalawa kung gaano siya kademonyo. So wala akong choice, Veronica? Tanong niya sa mahinang boses. Tinapos nila ang pag-uusap at agad niyang binaba ang tawag. Huminga siya ng malalim at napatingin sa cellphone ng binata. Nag-browse siya sa photos nito at napasinghap nang makita ang larawan niyang nakasuot ng pulang bikini. Nag-browse pa siya at nakita ang ilang larawan niya nung nasa ibang bansa siya. At ang nakakuha ng atensyon niya ay ang larawan nila sa wedding booth ng college. That's enough. Boses ni Matthew sa malamig na tono at kinuha ang cellphone nito. Bakit may picture ako nakasuot ng bikini? Tanong niya. Tignan mo nga naman ang photos mo. Puro ako. At worst, lahat nakasuot ng bikini. Bawal? Tanong nito at dumiretso sa refrigerator para kumuha ng tubig. Anong pinag-usapan niyo ni Veronica? Wala. Sagot niya. At wala yung kinalaman sa'yo. Aalis ka kung kailan hinahanap ka ng pamilya mo? Tanong nito. Nangunot ang noo niya. Matthew, wala akong pakialam kung anong sinasabi mo riyan. Pero wala naman sigurong masama kung aalis ako rito. Tsaka, hindi ka busy? Wala ka bang buhay at buhay kong pinagdidiskitahan mo? Nasa poder kita, kaya responsibilidad kita. Saad ni Matthew. Di paalisin mo ako para wala ka ng responsibilidad. Isa pa, wala ka na rin namang maaasahan sa akin. I don't have any resources, money and such. Iritadong sabi niya. Ngayon, can you leave me alone? Nagtagis ang panga ng binata habang nakatingin sa kanya. Napaatras siya nang makitang humakbang ito palapit sa kanya. Ayaw na ayaw niya ang pakiramdam na ganito. Ngunit talagang malaki pa rin ang epekto ni Matthew sa sistema niya. Napasandal siya sa sink at napatingala sa binata na mariin ang tingin sa kanya. Sa tingin mo ba talaga? Hahayaan kong umalis ka ulit? Tanong nito. Ano ba? Galit niyang bulyaw. Nawala ka na sa kamay ko noon, kaya hindi ka na mawawala sa palad ko. Saad ni Matthew at hinaplos ang kanyang pisngi pababa sa kanyang leeg hanggang sa umabot ang daliri nito sa dibdib niya. Hindi ka na makakatakas sa akin, Juliana. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, lalo na at nakaramdam siya ng kakaiba nang dumampi ang kamay nito sa katawan niya. Mabilis niyang tinulak si Matthew bago pa siya mabaliw sa kanyang nararamdaman. Umiwas siya at dumiretso sa itaas para ikalma ang puso niya sa ginagawa ni Matthew. May balita na ba sa kanila, Veronica? Anong ginagawa ni James? Ni Dad? Nasa mall si Juliana habang nakasuot ng maskara, sombrero at itim na damit. Naisip niyang lumabas dahil wala rin siyang ginagawa sa bahay ni Matthew. Ilang araw na ang nakalipas pero sariwa pa rin ang nangyari sa kanyang kasal na naging usap-usapan pa rin ng mga tao. Galit na galit ang daddy mo dahil muntik nang mawala sa kanyang pinangako ni James. Ito namang mapapangasawa mo, nagpakalat ng mga tao para hanapin ka. Nagkakagulo na rin ngayon. Saad nito. Bumuntong hininga siya. Kung alam lang nila kung anong klaseng lalaki si James.
Sindikatong pamilya nun at hindi yun alam ni Dad. Ayaw nilang maniwala sa akin, kaya tinutulak pa rin nila ang kasal ko sa lalaking yun. Ewan ko rin dyan kay Tito. Mas gusto ko pa nga si Matthew na lang ang maging asawa mo kaysa kay James. Umirap ito at uminom ng kape. Hindi na siyang Matthew na nakilala ko. Bulalas niya. Paano mo naman nasabi? Tanong nito. Napailing siya at bumuntong hininga. Naalala lang niya ang masaya nilang pagsasama ni Matthew noon, ang patago nilang date, ang pamamasyal nila, at kung gaano ka-protective ang binata sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagbabanta ng kanyang ama na mawawala ang lahat kay Matthew, sigurado siyang magkasama pa rin sila at kasal na. Ngayon, nagsisisi siya kung bakit natakot siya at naduwag na ipaglaban si Matthew sa lahat. Impossible na hindi ka na niya mahal, sabi ni Veronica. Mahal ka pa ni Matthew. Tignan mo nga naman na hindi ka niya pinapaalis sa bahay niya at wala siyang nagiging reklamo habang nandun ka. Pero, pakiramdam ko kasi gumaganti lang siya sa akin. Alam mo ba, minsan, naririnig ko siya na may kausap na babae. Napakasaya niya kapag kausap ang babaeng yun. At balita ko nga, may girlfriend na siya. Nakangiwing sabi niya. Nagtaas ng kilay si Veronica. Sigurado ka? Maraming namamatay sa maling akala, girl. Alam mo, hindi rin kasi ako naniniwala na wala nang pagmamahal niya sa'yo. Tsaka, napaka-committed niya sa'yo, no? Napailing siya at hindi na lang sumagot. Uminom siya ng kape at natigilan nang may mapansin siya sa labas ng coffee shop. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si James na may kasamang 10 katao at panay ang tingin sa kanila. Shit, bulong niya. Si James! Ano? Paano niya nalaman na narito ka? Natataranta na tanong ni Veronica at agad na kinuha ang bag nito. Hindi ko rin alam. Bulalas niya at nagmamadaling kinuha ang mga gamit niya. Lumabas silang dalawa at hindi na nilingon pa ang mga taong nakakulay itim na kasuotan at basta na lang silang lumakad. Ngunit bago pa man sila makalayo, humarang na agad ang isang tauhan ni James, dahilan para mapaatras siya at mapalunok. Sinasabi ko na nga ba, narito lang kita matatagpuan. Sabi ni James na sinilip siya at ngumiti. Bumalik ka na. Hindi ako kailanman babalik sa'yo, James. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong niya at tinanggal ang mask niya. Simple lang. Magpakasal ka sa akin. Nakangiting sabi nito. Hindi ka masasaktan kung sasama ka sa akin o hindi. Kahit pa umiyak ka ng dugo, hindi ako sasama sa'yo. Malakas niyang sigaw. Nagtagis ang panga nito at bigla siyang hinawakan sa panga. Napadaing siya sa sakit, ngunit matapang niyang tinignan ang lalaki. Binalaan na kita, Juliana. Mariing sabi nito. Hindi mo magugustuhan ang galit ko kapag nagpumilit ka pang hindi sumama sa akin. Kilala mo ako at alam mo rin. Nanlaki ang mga mata niya nang lumipad si James nang may sumuntok sa panga nito. Napatingin siya sa kung sino iyon at natigilan siya nang makita si Matthew kasama ang ilang gwardya nito na agad pumalibot sa kanilang dalawa ni Veronica. Hindi mo siya pagmamayari, saad ni Matthew. Ganito pang pagtrato mo sa magiging asawa mo. Huwag kang mangialam dito. Sigaw ni James at pinunasan ang gilid ng labi nito. Ngumisi ang binata. Hindi siya magiging sayo at hindi siya kailanman magiging asawa mo. Isang lapat pa ng marumi mong kamay sa kanya. Hindi lang yan ang aabutin mo. Hinawakan ni Matthew ang kamay niya at agad silang umalis doon. Bumilis ang tibok ng puso niya habang naglalakad sila. Pero hindi niya rin maintindihan kung bakit nandito pa rin ang binata at pinoprotektahan siya. Sumakay sila ng kotse at sinigurado rin ng binata na maayos ang kaibigan niya bago ito sumakay sa sasakyan. Ganun kanya tratuhin? Tanong ni Matthew. Umiwas siya ng tingin. Isiyan sa dahilan kung bakit ayaw ko siyang paksalan. Kung tratuhin niya ako, parang isa akong laruan. At kaya lang naman siya gusto ni Dad dahil malaki ang magiging pag-angat ng kumpanya. Binenta nila ako sa lalaking yan para mapagtibay pa ang kumpanya namin. Bakit ka sumama sa kanya? Kung ayaw mo naman pala. Tanong nito. Kinagat niya ang labi at hindi umimik. Ang tanging dahilan lang naman ay ayaw niyang mapahamak si Matthew. Ayaw niyang siya ang maging rason upang maghirap at mawala ng kahit na anong bagay ang binata. Juliana,
Tinatanong kita. Pukaw ni Matthew sa atensyon niya. Hindi ko yan masasagot. Malamig niyang sabi. Bakit hindi? May hindi ba ako alam? Iritadong tanong nito. Napailing siya. Wala akong dapat na sabihin sa'yo, Matthew. Ayaw ko ng gulo. At mas lalong ayaw kong umasa na pagkatapos nito ay magiging maayos tayo. Kahit pa sabihin ko ang totoo sa'yo. Tahimik siya nang makauwi sila ng bahay ni Matthew. Pansin din niya ang pananahimik ng binata habang naglalakad sila papasok ng bahay. Ayaw na niyang magkamali pang muli at isakripisyo ang buhay niya para sa binata. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong pa muli ni Matthew. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Wala, Matthew. Wala na akong dapat na sabihin pa sa'yo. Huminga siya ng malalim. Aalis ako bukas. Umalis nga si Juliana sa poder ni Matthew at nanirahan siya sa condo unit ni Veronica kung saan walang taong makakaalam dahil may-ari ng building ay ang kaibigan niya. Sa bawat araw na nagdaan, lalo niyang naisip na delikado nga talaga ang buhay niya at ngayon, maging ang kanyang ina na nasa ibang bansa ay nag-aalala na sa kanya. Okay lang po ako, Mom. Sabi niya habang ka-video call ang ina. Sigurado ka ba, anak? Nabalitaan kong nangyayari sa'yo. Nag-book na agad ako ng flight papunta riyan. Hindi ako papayag sa ginagawa ng daddy mo. Saad nito. Ngumiti siya. Matapang po ako, Mom. Ayan po ang tinuro niyo sa akin. Kaya sigurado akong maayos po ako. Veronica is helping me. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Ayaw makinig sa akin ng daddy mo kaya ako lumayo. Pero hindi ko alam. Ikaw na palang sumasalo sa problema namin. Promise ko, babawi ako sa'yo at uuwi ako agad. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit ngumiti lang siya at agad na tinapos ang kanilang pag-uusap. Natulala siya sa kisame at naisip na talagang wala nang ibang pamimilian ng kanyang ama kundi ang ibenta siya kapalit ng pera. Hindi man sila masyadong mayaman pero sapat na ang kinikita ng mga magulang niya para sustentuhan siya. Kaya nga lang, mabigat ang kinakaharap nila ngayon. I can do this. Mahinang bulong niya at ngumiti. Habang nakatulala siya sa kisame, narinig niya ang pag-doorbell. Sa pag-aakala na si Veronica iyon ay agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Mabilis niyang binuksan ang pinto at natigilan nang tumambad sa kanya ang nakatayong si Matthew. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Binibisita ka para alam ko kung buhay ka pa ba o hindi. Masungit nitong saad at tinignan siya. Ang lamig. Pwede bang pumasok? Napalunok siya at nilakihan ang bukas ng pinto. Sino nagsabi sa'yo na narito ako? Umalis na nga ako sa poder mo tapos nandito ka na naman. Tinignan nito ang kabuuan ng unit niya pagkatapos ito ilapag ang paper bag. Napanguso siya dahil wala siyang maintindihan sa kinikilos nito at ayaw niyang umasa na pinupuntahan siya nito dahil nag-aalala si Matthew sa kanya. Umayos siya ng tayo at hinarap ang binata na nakatingin sa kanya. Nakita mo ng news? Tanong nito. Anong news? Tanong niya pabalik at agad na binuksan ang TV. Natawa si Matthew. Panoorin mo nang makita kung gaano kagaling gumawa ng kwentong mapapangsawa mo. Pinanood niya nga ang news at hindi siya makapaniwala na nagpakalat si James ng balita tungkol sa kanya at kay Matthew. Napaawang ang labi niya dahil hindi niya inaasahan na ganito kababa ang lalaki para lang sa kasal na hindi naman niya gusto. Tinignan niya ang binata na nagkibit balikat at natawa kaya ganun din ang ginawa niya. Kabit na pala ako ngayon. Nakangiwing tanong nito at nilabas ang pagkain sa paper bag. Hindi ko alam na gagawin niya yan. Sagot niya at pinatay ang TV. Wala naman akong pakialam sa sasabihin niya at ng ibang tao. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa. Dahil ang huli kong alam, gustong gusto siya ng daddy mo para sa'yo. Kaya mo nga ako iniwan, di ba? Kalmadong sabi nito. Matthew, ipipilit mo pa rin ba to? Marahang tanong niya. Hindi rin ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. Saad nito at tinignan siya. Nagtagis ang panga niya dahil alam niya kung anong ugali meron si Matthew at kapag hindi niya sinabi ang tungkol doon, araw-araw niyang makikita ang mukha nito.
Nagkatinginan silang dalawa at napalunok siya habang nakatitig sa mukha ng taong pinakamamahal niya. Fine, saad niya at huminga ng malalim. Gusto siya ni Daddy dahil gusto niyang maabot ng kumpanya ang mataas na ratings. Benenta niya ako kay James na akala ko ay mabait at pahahalagahan ako. Pero nagkamali ako. Gusto akong ikasal ni Daddy sa kanya kapalit ng lahat ng shares at yaman ni James na mapupunta sa kumpanya. At iniwan mo ako para riyan? Tanong ni Matthew. Kasi hindi ko pa kayang buhayin ka. No! Umiling siya. Umalis ako at nakipaghiwalay sa'yo dahil kapag hindi ako sumama sa kanya, masisira ang buhay mo. Tatanggalan ka nila ng karapatan na mabuhay. Kayo ng pamilya mo. Wala ka bang ibang choice? Galit na tanong nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kaya kitang ipaglaban. No! Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Matthew. Hindi tayo pwedeng magkita noon dahil kapag nagkita tayong dalawa, mapapahamak ka. Sigawin niya ng buong puso. Sa tingin mo ba kaya kong makitang nahihirapan ka? Sa tingin mo ba talaga kaya kong makitang nagdurusa ka habang ako kinakasal sa taong hindi ko naman talaga mahal? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at tila binalik siya sa nakaraan. Napasinghap siya at napailing dahil sa sobrang mahal niya si Matthew. Handa niyang isakripisyo maging ang buhay niya para dito. I love you so much. Nakaya kong isakripisyo ang lahat para lang hindi ka masaktan. Suminghap siya. Ayaw kong maging rason para mas lalo kang magalit sa akin dahil lang wala na akong panalo sa laban na yun. Saan ba ako dinala ngayon, Matthew? Saan ka ba dinala ngayon? You're successful now. May maganda ka ng bahay, malaking kotse, at girlfriend na lang ang kulang sa'yo. Yan ang mga sakripisyo ko at sana maintindihan. Nagulat siya nang yakapin siya ng binata. Mas lalo siyang nanghina nang maramdaman ang mahigpit na yakap nito sa kanya. Ngayon na lang ulit niya naramdaman ang kakaibang init na hatid ni Matthew sa katawan niya. I'm sorry. Bulong ni Matthew. I'm sorry, baby. Napasinghap siya at umiyak sa dibdib ng binata. Hindi mo alam kung gaano ako nagtiis na hindi ka kausapin, na hindi magsumbong sa'yo at hindi magpakita sa'yo. Niyakap niya ang binata at nanatili silang tahimik hanggang sa humiwalay sa kanya si Matthew. Pinunasan nito ang luha sa mga mata niya at pinagmasdan ang mukha niya. Hayaan mo naman akong lumaban para sa ating dalawa. Mahinang sabi nito. Pagkatapos ito ay kailangan nating mag-usap. Anong gagawin mo? Kabadong tanong niya. Ngumiti si Matthew. Kukunin ka pabalik sa akin. Dodoblehin ko ang bayad niya para makawala ka sa kanila. Kabado si Juliana dahil 1 linggo na ang nakalipas magmula nang hindi niya matawagan o makausap si Matthew. Huminga siya ng malalim at napatingin siya sa pinto kaya agad niyang binuksan yon at tumambad sa kanya ang mukha ng binata. Matthew! Nag-aalala na tawag niya. Ngumiti ang binata. Tara, lunch date. Huh? Tanong niya. 1 linggo kang nawala tapos niyayaya mo ako ng lunch date? Tinignan niya ang binata na nakasuot ng formal na damit at tila walang ginawang masama sa kahit na kanino. Nagtataka man ay agad siyang sumama kay Matthew na kalmadong naglalakad habang hawak ang kaniyang kamay. Pwede na akong lumabas sa publiko? Tanong niya. Tumango ang binata. Nakabantay ang mga tao ko kapag lumabas tayong dalawa. Besides, ayaw kong masira ang date natin dalawa. Ngumiti siya. Ibang-iba ang mood mo ngayon. Nagkibit balikat si Matthew. Gusto ko lang na bumawi sa'yo. Pumunta sila sa isang restaurant at nagpa-reserve ng VIP room si Matthew dahilan para hindi niya maitago ang kanyang ngiti. Umakyat sila sa 2nd floor kung nasaan ang VIP room at pagbukas ng pinto ay natigilan siya nang makita ang isang bouquet ng bulaklak sa lamesa. Tinignan niya si Matthew na inilalayan siya papasok sa loob. Para sa akin? Tanong niya. Yes, sagot nito at inilalayan siya sa pag-upo. Napangiti siya. Anong meron, Matthew? Umupo ang binata sa katapat niyang upuan at tinignan siya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya
Habang naghihintay sa sagot ni Matthew, alam niyang hindi pa sila tunay na magkaayos pero gusto niyang malaman kung ano ba ang tumatakbo sa isip ng binata para malaman niya kung ano ba talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. I know the truth, sabi ni Matthew. Kinausap ko si Veronica pagkatapos nating mag-usap at siya ang naging dahilan kung bakit isang linggo akong nawala. Paano? Napasinghap siya at hindi makapaniwala. Sinabi niya sa akin ang lahat-lahat, Juliana. Sinabi niya rin sa akin ang mga naging kasalanan ng daddy mo sa'yo at sa parte na nakipaghiwalay ka sa akin para sa kaligtasan ko. Nagsisisi akong hindi ko inalam ang lahat sa loob ng maraming taon. Nagsisisi ako na hinayaan kong masaktan ka imbes na ilayo ka sa kanila. Barahang sabi nito. Wala kang kasalanan. Mahinang sagot niya. Umiling ang binata. Hindi ko alam na nahihirapan kang pumili at mas lalong hindi ko alam ang naging paghihirap mo. Gusto kong bumawi, Juliana. Gusto kong bumawi sa lahat na naging pagkukulang ko at sa lahat ng namiss ko. Pero kung hindi ko ginawa yon, hindi ka magiging successful, Matthew. Hindi mo maaabot ang tagumpay na meron ka ngayon at wala akong pinagsisihan sa bagay na yon. Nakangiting sabi niya. Noon pa man ay lagi mo na akong tinatalo kaya alam kong balang araw, magiging matagumpay ka kasi alam kong kaya mo. Pero ang kapalit naman ng pag-abot ng tagumpay ang pagkawala mo, Juliana. Nanginig ang boses nito. Natigilan siya at napailing. No, Matthew. Hindi ako kailanman nawala. Lagi akong nandyan sa tabi mo. Lagi akong nakasubaybay sa lahat ng tagumpay mo. Hindi rin ako nagkamali na tumakas ng kasal kasi kung hindi ko yun ginawa, hindi kita kasama ngayon. Hindi sana kita nahahawakan at nakakausap ngayon. Napangiti siya at hinawakan ang kamay nito. Nagkatinginan silang dalawa at naputo lang nang dumating ang mga pagkain nila. Nag-isip siya ng ibang pag-uusapan para hindi masayang ang date nila. Nagtawanan sila ng balikan nila ang nakaraan at nagkaroon pa sila ng realization sa mga bagay na pinagsisisihan nila noon. Wala akong naging girlfriend noon nung naghiwalay tayong dalawa. Masyado akong abala sa pag-abot ng mataas na posisyon na hindi ko na naisip ang magkaroon ng babae sa tabi ko. Sabi ni Matthew. Pero lagi kang nalilink sa mga babae noon. Nakangising sabi niya. Puro ko sila katrabaho, Juliana. Depensa ng binata. Wala akong nagustuhan sa kanilang lahat. Hindi niya maiwasan na manahimik dahil kayang-kaya ni Matthew na palitan siya kung kinakailangan. Napasinghap siya sa dumaan na sakit sa kanyang puso sa isipin na baka nga kung hindi siya nagpakita, may iba na ito o may asawa na. Juliana, marahang tawag nito. Napangisi siya. May naisip lang ako. Ano yun? Tanong nito at umayos ng upo. Na kung hindi ba ako sumakay sa kotse mo at nagpakita sa buhay mo, magkakaroon ka na kaya ng babaeng mamahalin mo? Malungkot siyang ngumiti. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Matthew bago ito sumagot. Hindi ko alam. Sagot ng binata habang nakatitig sa kanya. Pero ang sigurado ako, wala nang makakapalit sa'yo. Kahit ilang taon ang lumipas, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Napatigil siya at hindi makapaniwala sa narinig. Ramdam niya ang init ng kamay ni Matthew na nakahawak pa rin sa kanya. Tila ba ayaw siyang pakawalan. Matthew, mahina niyang sambit. Nanginginig ang boses. Kung hindi ka sumakay sa kotse ko at nagpakita sa akin, baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Ikaw laging nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang magmahal at mahalin. Saad nito, napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa bigat ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Sa loob ng maraming taon niyang pagtitiis ay sa wakas, nararamdaman niya na ang kasiyahan sa puso niya. Baka hanggang ngayon, galit pa rin ako sa iyo at maikli pa rin ang pasensya ko sa mga katulad mo pero hindi. Saad nito, ikaw pa rin talagang babaeng kumompleto sa akin at ikaw pa rin ang babaeng nagpaintindi sa akin na may pagmamahal pa rin. Pero hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Mahinang sabi niya. Sinong nagsabi na hindi? Nakangising tanong nito at lumapit sa kanya para yakapin ang dibdib niya. Karapat-dapat ka sa akin.
dahil ako ang unang nakakita sa'yo at ako ang unang minahal mo. Katulad ng inaasahan ni Juliana, ay kakaibang balita naman ang sinabi ni James sa publiko at sinabi nito ang pangangaliwa niya bilang asawa. Tinignan niya si Matthew na nasa tabi niya. Yakap ang kanyang bewang at nakasiksik ang mukha nito sa gilid ng dibdib niya. Kinagat niya ang labi at napangisi ng wala sa sarili habang pinagmamasdan ang hubad niyang katawan at ng binata. "Hello?" Mahinang sagot sa tawag ng kaniyang ina. "Nasa mansyon ako ngayon. Can you come here?" Seryosong tanong ng kaniyang ina. Napalunok siya. "Opo, Mom." "Good. Hihintayin kita." Saad ng kaniyang ina bago binaba ang tawag. Bumuntong hininga siya at humiga ulit. Mas lalong humigpit ang yakap ni Matthew sa kanya kaya natawa siya. Ilang araw na ba silang nagkukulong sa condo unit? Ilang araw na rin silang magkasama na ayaw nilang lumabas pa. Pero naisip din niya na kailangan niyang magpakita at harapin ang media, lalo na ang kaniyang ama. "Aalis ako. May kailangan akong asikasuhin." Imporma niya kay Matthew. "Tumawag ang mami mo?" Tanong nito at tinignan siya. Tumango siya at hinaplos ang magulo nitong buhok. "Kailangan kong harapin ang lahat ng to, Matthew. Kailangan kong pahupain ang gulo. At nang matapos ng lahat ng to." Natigilan ang binata at napatingin sa kanya. "Sasama ako." Umiling siya. "Hindi na. Kaya ko na to. Ako ang nagsimula ng gulo kaya ako rin ang tatapos ng lahat ng to." Mabilis siyang nag-asikaso habang si Matthew naman ay humarap sa cellphone nito at may tinatawagan. Nagsuot siya ng pulang dress at isang mataas na heels bago niya inayos ang kanyang buhok at makeup. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, natawa siya nang yakapin siya ng binata at halikan sa pisngi. "Tumawag ka kapag may kailangan ka," sabi nito. "Yes," sagot niya at ngumiti. "Babalik din ako kaagad dito." "Dapat lang." Nakangiti ngunit seryosong sabi ni Matthew. Hinatid siya nito sa ground floor at dire-diretso ang lakad niya papunta sa kotse na nakaparada sa labas. Huminga siya ng malalim at hinanda ang sarili para sa isang sagutan at walang katapusan na paliwanag para sa kaniyang ginawa. Nang makapasok ang kotse sa kanilang gate, agad siyang bumaba at nakita ang kotse ng kaniyang ina. "Mommy," bungad niya nang makapasok siya sa loob. "Juliana," mahinang tawag ng kaniyang ina at agad siyang niyakap. "Nag-alala ako sa'yo. How are you?" Ngumiti siya. "Okay lang po ako, Mommy. Bakit po pala niyo ako tinawagan?" Tinignan niya ang kaniyang ama na hindi mapakali, kaya nangunot ang kaniyang noo dahil nagtataka siya. Tinignan niya ang kaniyang ina na umirap at hinawakan ang kamay niya. "Binili ni Matthew ang shares ng kumpanya, kapalit ng pagtanggal ng daddy mo sa karapatan ni James bilang kahati sa pera ng kumpanya natin," sabi ng kaniyang ina. "Ano?" Gulat niyang sabi. Natawa ang kaniyang ina. "Pumunta rito si Matthew para kausapin ng daddy mo. Masyadong napahiya ang ama mo kaya naman wala siyang nagawa kundi ibenta ang shares na dapat ay para kay James." "And?" Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala. Galit na galit ang pamilya ni James sa daddy mo. Nagsimulang magpakalat ang pamilya ni James ng mali tungkol sa atin at sayo. Pinagalitan ko ang daddy mo sa mga mali niyang nagawa. Kaya naman, inutusan ko siya na sirain din si James." Nakangiting sabi nito. Tinignan niya ang kanyang ama na natapos na sa pakikipag-usap sa cellphone. Hindi niya maiwasan na mapangiti, lalo na at alam niyang mahal siya nito. "Dad," tawag niya. "Bilib din ako sa batang yun." Tukoy nito kay Matthew. "Akalain mo na ang lakas ng loob na bayaran agad ang offer ko. Malaking perang binigay niya sa akin. Kapalit mo. Ngayon, ikaw na ang target na James. Kung dapat po sana sa umpisa pa lang ay umayaw ka na sa kanya." Saad niya. "Ang kumpanya lang ang tanging maipapamana ko sa'yo, Juliana. Kaya nga naghahanap ako ng lalaking kayang pantayan ang yaman ko at para na rin mabili mo ang gusto mo. Matthew came to me and asked for your hand. I said yes to him kapalit ng pera." Seryosong sabi nito.
I love him, Dad. Seryosong saad niya. Tinignan siya ng kanyang ama, ngunit seryoso niya rin itong tinignan. Hindi na ulit siya papayag na humadlang ang kanyang ama sa lahat ng gusto niya. Noon pa man ay mahal ko na si Matthew. Kaya galit na galit ako sa'yo noon pa sa pagpupumilit sa akin kay James. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang pagtatampo sa ginawa mo sa akin. Tinanggalan mo ko ng kalayaan para magmahal, Dad. Kalmadong saad niya. Juliana, ginawa ko lang ang makakaya ko para sa'yo. Our company is failing. Lahat ng assets natin ay nabenta na natin, maging ang mga properties. At ngayon, ang tanging magagawa ko ay ipakasal ka kay James kahit na ayaw ko? Tanong niya at napailing. Tapos ngayon, si Matthew. He paid for the company, anak. Saad nito at bumuntong hininga. Nangako ako sa kanya na hindi na ako mangingialam sa mga desisyon mo sa buhay. Nangako ako na hindi na ako muling gagawa ng desisyon. Napasinghap siya at sa mga oras na ito, gusto niyang kausapin si Matthew. Mabilis siyang lumabas at agad na tinawagan ang binata. Sumakay siya ng taxi at hindi na niya pinakinggan pa ang tawag ng kaniyang mga magulang. Pauwi na ako, mahinang sabi niya kay Matthew. Hihintayin kita. Malambing na sabi nito. Magluluto ako. Napangiti siya at agad na nangilid ang luha sa mga mata niya. Ngunit nang akmang ibababa niya ang tawag, ay may humarang na kalalakihan sa harap nila. Juliana? Tawag ni Matthew. Matthew! Naputol ang tawag dahil may humablot ng cellphone niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si James na nasa harapan ng taxi na sinasakyan niya. Pursahan siya nitong hinawakan kaya napadaing siya at napalunok. Bitawan mo ako! Sigaw niya. Hindi ko gagawin yun. Pagkatapos akong sirain ang pamilya mo, akala mo ba? Ganun na lang yun? Galit na sabi ni James. Akmang sasagot pa sana siya nang takpan nito ang mukha niya ng sako at sapilitan siyang sinakay sa van. Pakawalan mo nga sabi ako! Wala kang mapapala sa akin! Galit na tinignan ni Juliana ang lalaki na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nakatali siya ngayon sa kama habang nasa paanan niya naman si James. Kaba at takot ang nararamdaman niya, ngunit hindi niya yun pwedeng ipakita. Kung sinunod mo lang ang pagpapakasal sa ating dalawa, hindi mangyayari to. Matigas ang ulo mo at tumakas. Kaya ngayon, dito ka lang. Saad nito. Hindi mo rin ba maintindihan na ayaw ko sa'yo? Na kahit kailan, hindi ako magiging asawa mo dahil hindi naman kita gusto. Sigaw niya. Nakakadiri ka? Kayo ng pamilya mong sindikato. Napasigaw siya nang sampalin siya nito na naging dahilan ng pagdugo ng gilid ng labi niya. Nagtagis ang panga niya ngunit hinarap niya ito. Ngayon ay galit na galit habang nakatingin sa kanya. Sa tingin mo ba, mahahanap ka ni Matthew? Ang lalaking naging dahilan bakit ka narito ngayon? Sinabi ko na, Juliana, hindi ka makakawala sa akin. Hindi ako papayag na hindi mapunta sa akin ang binentang kumpanya ng daddy mo. Singhal nito. Natawa siya. Ako pa rin ang magdedesisyon ng bagay na yun, James. Ako pa rin ang may karapatan sa kumpanya na yun. At ikaw, hintayin mong paglalagay sa'yo sa kulungan. Natawa ang lalaki. Hindi ka nila mahanap at magsasama tayong dalawa sa ayaw at sa gusto mo. Kadiri ka! Sigaw niya. Natawa lang si James at agad siyang iniwan doon. Nagdasal siya na sana ay mahanap siya ni Matthew o ng kaniyang mga magulang dahil ayaw na niya ng gulo. Napalunok siya at tinignan ang handcuff sa kanyang pulso, dahilan para mas lalo siyang mawala ng pag-asa na makatakas. Matthew, save me please. Mahinang bulong niya bago pinikit ang kanyang mga mata. Nagising siya sa sunod-sunod na putok ng baril. Bumangon siya at napatingin sa paligid dahil hindi niya alam kung ano na ba ang nangyayari. Napatalon siya nang bumukas ang pinto at nakita si James na galit na naglakad papunta sa kanya. Agad nitong tinanggal ang handcuffs at hinila siya patayo at palabas ng kwarto. Matthew! Malakas na sigaw ni James. Oh my God! Sigaw niya at napatingin sa binata. Matthew! Juliana, tawag ng binata.
Napalunok siya habang hawak siya ni James na nakangisi. Ayaw niyang mapahamak ang binata at mas lalong ayaw niyang mawala si Matthew sa kanya. Tinignan niya ang malaking sala at nakita niya ang mga nakahandusay na mga lalaki. Napatingin rin siya sa mga tauhan ni Matthew at umaasa siyang darating ang kanyang ama. Kung hindi lang dahil sa'yo, matagal na kaming kasal ni Juliana. Nakakatawa na nagkita tayong dalawa rito pagkatapos ng ginawa mo. Nakangising sabi ni James. Binantaan na kita at yun ay ang hindi paggalaw kay Juliana. Singhal nito habang nagtatagis ang panga. Ngumiti si James at niyakap siya mula sa likod. Akin si Juliana. Hindi mo ba nakikita? Ayaw ng daddy niya sa'yo. Ayaw ng daddy niya sa mga katulad mo. Napailing siya at nangingilid ang luha sa mga mata niya. Natatakot siya ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang magkaroon ng kaunting paninindigan sa sarili. Hindi siya magiging sayo dahil ako ang unang nakakita sa kanya. Sigaw ni Matthew at napangisi. Natawa si James. Talaga? Akin siya. Wala kang magagawa kung... Tigilan mo ang anak ko, James. Umalingaw-ngaw ang boses ng kaniyang ama. Nanlaki ang mga mata niya at agad siyang binitawan ng lalaki. Tumakbo siya papunta kay Matthew na niyakap siya. Nilingon niya ang kanyang ama na ngayon ay nakatutok ang baril sa ulo ng lalaki. Hindi niya inaasahan na marami itong dalang tauhan na hindi kayang labanan ng mga tauhan ni James. Gusto kong bumawi sa anak ko. Kaya gagawin ko ito. Napagtanto ko ng isang kriminal na kagaya mo ay hindi dapat para sa anak ko. Malamig na sabi ng kaniyang ama. Natawa si James. Papatayin mo ako? Bakit hindi? Pinutok ng kaniyang ama ang baril at natamaan ito sa hita. Anak ko ang kinanti mo, James. Isa yan sa mga ayaw kong ginagawa ng lalaki sa nag-iisa kong anak. Isang putok ng baril ang tumama sa balikat ng lalaki. At ngayon, magkita tayo sa kulungan. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata at tila nakahinga ng maluwag nang dumating ang mga pulis. Kung paano ng mga ito nahanap ang lugar kung nasaan siya ng ganun kabilis, hindi niya alam. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas siya. Dad! Tawag niya at diyakap ang ama. I'm sorry, anak. Ngayon lang ako dumating. Sabi nito. Napailing siya at suminghap. No, Dad. Tama lang po ang dating niyo. Tama lang po na narito kayo ngayon. Tinignan niya si Matthew na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at niyakap ang binata na niyakap din siya pabalik. Pinanood niya ang mga polis na damputin ang mga tauhan ni James at ang lalaki mismo. Magbabayad ka sa ginawa mo, mariing sabi niya sa lalaki. Hindi ako papayag na makakatakas ka sa kulungan. Ngumisi si James at inirapan siya bago ito sumama sa mga polis. Nagtagis ang panga niya at bumuntong hininga. Nilapitan siya ni Matthew na ngayon ay nakahawak sa kanyang balikat. Tapusin na natin to. Mahinang sabi ng binata. Hindi ka nag-iisa. Nandito na ako. At nandito na rin ang ama mo. Napatingin siya kay Matthew at sa sandaling yun, tila nabura ang lahat ng takot at pangamba. Ang mga sugat ng kahapon ay nagsimulang maghilom sa presensya ng dalawang lalaking pinakamahalaga sa kanya. Salamat, bulong niya. Halos mapaiyak sa ginhawang nararamdaman. Naglakad silang tatlo palayo sa eksena habang ang mga pulis ay patuloy na nag-aasikaso sa kaso ni James. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat na unti-unting gumagaan dahil alam niyang malaya na siya. Ako na pong maghahatid kay Juliana, sabi ni Matthew. Napatango ang kanyang ama. Mag-usap tayo pagkatapos ito. Napatango ang binata at agad siyang inalalayan papasok sa loob ng kotse. Huminga siya ng malalim at napangiti sa binata na hinalikan ang labi niya. Malaki ang ginhawa sa kanyang puso na ngayon ay kasama na niya ito. Isang malaking media conference ang nangyari ilang linggo ang nakakaraan. Maraming tao nang magsimula si Juliana sa kanyang pagsasalita. Tinignan niya ang bawat taong makakasalamuhan niya at napangiti siya nang makitang nasa gilid si Matthew at nanunood sa kanya.
Nais ko lang din po magpasalamat sa inyong lahat. Gusto ko lang i-clear ang pangalan ko sa lahat ng tao na nalaman na ikakasal na ako. Natatawang sabi niya. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa mga tao. Naisip niyang aminin sa lahat ang kanyang desisyon at naisip din niya na mula rito, tatapusin niya na ang lahat ng gusto niyang tapusin. I'm a runaway bride. Tumakas ako sa kasal dahil hindi ko gusto ang lalaking ikakasal sa akin. Tumakas ako dahil pakiramdam ko, hindi yun tama. Dahil alam ko sa sarili ko na may iba akong gusto. Saad niya at ngumiti. Tinignan niya si Matthew na nakatitig at pinapanood siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na paglalaruan sila ng tadhana at muli silang magkikita sa hindi inaasahan na panahon. Tinignan niya ang kaibigan na si Veronica na naging kapatid niya at sandalan sa tuwing may problema siya. Ang kanyang mga magulang na hindi umalis sa tabi niya. Inaamin ko rin po na may relasyon kami ni Matthew. Siya ang long-term boyfriend ko noon at dumating ang problema kaya kami naghiwalay. Saad niya. Ngayon, inaayos po namin ang relasyon namin nang sa ganun ay matuto kami sa pagkakamali ng bawat isa at mag-grow ng magkasama. Hindi niyo po talaga gusto, Sir James? Tanong ng isang reporter. Hindi. Ngumiti siya. Ang tanging gusto ko lang ay si Matthew. Siya lang ang lalaking mahal ko. May balak din po ba kayong magpakasal? Tanong ng isa pa. Ngumiti siya at umayos ng upo. Kung yayayain niya ako, bakit hindi? Natapos ang media conference at nilinaw niya na rin ang lahat. Nang matapos ang conference ay dumiretso naman sila sa bahay ng mga magulang ni Matthew para sa isang lunch date kasama ang pamilya. Gusto nilang opisyal na ipakilala ang kanilang relasyon nang sa ganun ay maging maayos na rin ang lahat. Kinakabahan ako, saad niya habang papunta sila sa bahay nito. Natawa si Matthew. Matagal ka nang gustong makita ni Mama at naiinip na siya sa tagal kong ipakita ka sa kanya. Si Papa naman okay lang sa kanya at natanggap niya na rin naman ang nangyari noon. Alam kong masama pa rin ang loob niya kay Dad. Sana nga maging maayos ang lunch meeting natin ngayon. Saad niya. Hinawakan ni Matthew ang kaniyang kamay. Magiging maayos yun, Juliana. Maniwala ka sa akin. Nakarating sila sa isang malaking bahay na alam niyang sa mga magulang ni Matthew. Napangiti siya nang mapagtanto na malayo na nga talaga ang narating ng binata kumpara noon. Pumasok sila sa loob at namangha siya sa mga halaman at bulaklak na naroon sa labas. Matthew, tawag ng isang matandang babae. Mama, nakangiting tawag ni Matthew at inalalayan siya papunta roon. Bumati siya sa mga ito at nangilid ang luha sa mga mata niya nang makita kung gaano kasaya ang ina ni Matthew nang makita siya ngayon. Niyakap niya rin ang ama at kapatid ng binata na nakangiti sa kanya. Hindi ako makapaniwala na magkikita ulit tayo. Wala ka pa ring pinagbago. Napakaganda mo pa rin, Juliana. Saad nito. Napangiti siya. Maging kayo rin po ay napakaganda. Nako, alam ko na kung bakit hanggang ngayon, patay na patay pa rin ang anak ko sa'yo. Tumawa ang matandang babae. Sa isang mahabang lamesa ay nandoon ang mga pagkain. Napangiti siya, lalo na at nang marinig ang pag-uusap ng kaniyang ama at ang ama ni Matthew. Nagkaroon din ng kapatawaran ang lahat sa nangyari sa nakaraan na naging dahilan bakit nawala ang batong nakadagan sa dibdib niya. Wala na yun sa akin. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang anak ko at ang kanyang kasiyahan, sabi ng ama ni Matthew. Gayon pa man ay humihingi pa rin ako ng tawad sa iyo at sa lahat ng ginawa ko sa pamilya niyo. Aaminin ko na napakabuti ni Matthew at napabilib ako ng batang ito. Tunay na mahal niya ang anak kong si Juliana. Saad nito, narinig niya ang bawat salitang yon at tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, ang mga sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang ama na hindi siya binigo. Ngayon, wala na siyang dapat pang isipin. Salamat sa iyong mga salita. Tugon ng ama ni Matthew, sabay tingin sa kanya, dahilan para mapangiti siya. Ang mahalaga ay natutunan natin na ang pagmamahal at pag-unawa ang siyang magbubuklod sa atin. Isa pa, hindi ko rin masisisi ang anak ko.
lalo na't alam kong mahal na mahal niya talaga ang anak mo. Tumango ang kaniyang ama at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata nang walang galit o panghusga. Kung ganoon, dagdag niya at ngumiti. Hayaan na natin ang kasalukuyan ang maging simula ng mas magandang bukas para sa ating lahat. Hindi na natin kailangan balik-balikan ang sakit ng kahapon at mag-focus na lang tayo sa kung anong meron ngayon. Besides, gusto ko rin pong hingiin ang pagkakataon na to para sabihin sa inyo na papakasalan ko po si Juliana. Saad ni Matthew na hinawakan ang kamay niya. Papakasalan ko po siya dahil mahal na mahal ko ang anak niyo. Natawa ang kanyang ina. Dear, sa itsura pa lang ng anak ko ngayon, ay alam kong gustong-gusto ko na rin niyang pakasalan. Natawa siya at napailing. Sino pong hindi, Mom? Napangisi si Matthew. Wag po kayong mag-alala at aalagaan ko po ang nag-iisa niyong prinsesa. Habang buhay ko po siyang mamahalin. Nagpalakpakan ng mga tao sa kanilang paligid at ang mahabang lamesa na puno ng pagkain ay tila naging simbolo ng bagong pagkakaibigan at pagkakasundo ng dalawang pamilya. Umabot ang gabi na puno ng kasiyahan. Ang bawat tawa at kwento ay naging paalala na ang kapatawaran ay hindi lang nag-alis ng bigat sa dibdib, kundi nagbubukas din ng pintuan para sa mas maliwanag na kinabukasan na siyang natutunan niya at ni Matthew. You may now kiss the bride. Hindi mapigilan ni Juliana ang mapaiyak nang sa wakas ay mag-asawa na silang dalawa ni Matthew. Nagkatinginan silang dalawa bago siya siniil ng halik ng kanyang asawa. Narinig niya ang palakpakan ng mga tao at ang sigawan para sa kanilang dalawa. Tama na yan! Sigaw ni Veronica at tumawa ng malakas. Natawa rin siya at agad na humiwalay sa kanyang asawa. Napatitig siya sa mukha ni Matthew dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na asawa na niya ang lalaking nasa harapan niya. Finally, asawa na rin kita. Saad nito at hinawakan ang pisngi niya. Excited na akong makasama ka araw-araw. Sagot niya at ngumiti. Napangiti si Matthew at humalik sa labi niya. Magiging mabuti akong asawa at ama sa anak natin. Bago sila ikasal, nalaman niyang buntis siya sa kanilang panganay. Hindi siya makapaniwala nang malaman nila ang tungkol doon. Ngunit nagpapasalamat sila sa maagang blessing. Tinignan nila ang mga tao na ngayon ay kasama nila sa pinakaimportanteng araw ng kanilang buhay. Sobrang saya ko para sa inyong dalawa. Saksi kaya ako sa love story niyo. Niyakap siya ni Veronica. Salamat talaga at lagi kang nandyan para sa akin. Sagot niya at ngumiti. Ano ka ba? Deserve mo si Matthew at ganun ka rin sa kanya. Ang tanging gusto ko lang para sa inyong dalawa ay maging masaya kasi. Noon pa man, kitang-kita ko ng future nyo. Saad ni Veronica. Nagpapasalamat pa rin siya na naniwala siya noon na magkikita pa rin silang dalawa ng kanyang asawa. Kung hindi siya tumakas at aksidenteng sumakay sa kotse ni Matthew, hindi sila magiging ganito kasaya sa isa't isa. Mami! Niyakap niya ang kanyang ina. Ngumiti ito at hinaplos ang kanyang likod. Super happy ako para sa'yo, darling. Ginawa mo na akong lola kaya hayaan mo at tutulungan kita sa baby niyo ni Matthew. Pero ako pa rin ang baby mo pagbibiro niya sa ina. Pumunta sila sa lugar ng reception at nagbihis siya ng isang kulay sky blue na dress. Hindi pa halata ang kanyang tiyan kaya malaya pa rin siyang nakakasuot ng masikip ngunit komportableng damit. Katabi niya ang asawa na panay ang halik sa kanyang balikat habang nanonood sa kanilang pamilya. Ang saya nilang pagmasdan. Puna niya at sumandal sa asawa. Kaya nga, ngumiti si Matthew. Narinig nila ang masiglang tawanan mula sa kabilang mesa kung saan nagkukwentuhan ang mga pinsan at kaibigan. Ang mga ilaw sa reception ay kumikislap na parang mga bituin na nagbibigay ng mainit na liwanag sa bawat mukha. Parang lahat ay payapa ngayon. Bulong ni Matthew habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Tumango siya at ramdam ang tibok ng puso na tila sumasabay sa musika.
Sana ganito lagi. Magaan, puno ng pagmamahal. Sa sandaling yun, dumating ang kanilang ina at binati sila ng mahigpit na yakap. Anak, ang ganda mo ngayong gabi. Sabi nito, puno ng pagmamalaki. Napangiti siya, bahagyang napaluha. Salamat ma, masaya akong kasama kayo. At habang patuloy ang kasiyahan, nagpasya silang manatili sa tabi ng isa't isa. Pinagmamasdan ang mga mahal sa buhay na tila nagsasayaw sa iisang himig ng kagalakan. Wala akong ibang hiling, kung hindi ang masaya at payapang buhay para sa inyong mag-asawa. Alagaan yung isa't isa at huwag hayaan na matulog na may dinadalang sama ng loob sa bawat isa. Saad ng ama ni Matthew na nakangiti. Napangiti siya at napatango. Thank you po, Papa. Congratulations sa inyong dalawa. Ang ama naman niya ang nagsalita. Masaya akong nahanap niyo ang daan sa isa't isa. Alam kong marami akong naging pagkakamali noon, ngunit ngayon, hayaan yung suportado ko kayong dalawa. Ako nang bahala sa honeymoon niyo. Nagtawanan ang lahat at napasinghap naman siya sa gulat. Hindi niya inaasahan na manggagaling ang salitang yun sa kanyang ama. Napailing siya at natawa na lang habang nakikinig sa mga susunod na taong mahalaga sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, ay naisip nilang maglakad sa kahabaan ng dalampasigan. Hindi pa rin nagsisink in sa akin na mag-asawa na nga talaga tayong dalawa. Nakangiting sabi niya. Maging ako, Juliana. Sagot nito at niyakap siya. Sobrang saya ko na magkasama na tayong dalawa. Kampante na ako na hindi ka naaalis sa tabi ko. At wala na ring lalaki ang maghahangad na ikasal sa'yo. Ngumiti siya. Ikaw pa rin ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw pa rin naman ang lalaking gusto kong maging asawa. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan niya, alam niyang si Matthew lang ang gamot sa lahat ng yon. Alam din niya na ang lalaki lang mismo ang mamahalin niya. Walang makakapantay sa pagmamahal niya sa lalaki at alam niya na magiging masaya sila. Lalo na at may isa ng bata ang nasa pagitan nilang dalawa. Mahal na mahal kita. Emosyonal na sabi ni Matthew. Ganon din ako. I love you. Nakangiting sabi niya. Natawa si Matthew. Hindi pa rin ako makapaniwala na misis na nga kita. Parang noon lang. Nasa wedding booth lang tayo tapos ngayon, totoong kasal na tayo. Natawa rin siya at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. May baby na rin tayo. Kompleto na tayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng kislap na parang mga bituin sa gabi. Ramdam nila ang tibay ng pangakong pinagtibay ng kasal at ng bagong buhay na kanilang bubuuin. Hindi ko hahayaan na mawala ang ngiti mo. Seryosong dagdag ni Matthew, sabay haplos sa pisngi niya. Napangiti siya, bahagyang napaluha. At hindi ko rin hahayaan na mag-isa ka sa kahit anong laban. Lagi tayong magkasama. Sa di kalayuan, narinig nila ang masiglang tawanan ng kanilang pamilya na tila musika na nagpapaalala sa kanila na hindi lang silang dalawa ang nagmamahalan, kundi may pamilya ding sumusuporta at nagmamahal sa kanilang dalawa. Ang sarap ng pakiramdam ko. Bulong niya habang nakasandal sa balikat ng asawa. Parang lahat ng sugat gumaling na. Dahil magkasama tayo. Sagot ni Matthew, sabay halik sa kanyang noo. At sa sandaling yun, alam nilang nagsisimula na ang panibagong kabanata. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, pag-asa, at ang munting himala na darating sa kanilang pamilya. Years later. Maligayang pagbabalik sa inyong dalawa! Natawa ng mahina si Juliana nang makita ang kanyang pamilya na sinalubong ang kanilang pagdating sa bahay nila. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang mga ito sa loob ng maraming taon. Sa bahay na itinayo pa nila nang ikasal silang dalawa. Hawak niya ang kamay ni Janice habang hawak naman ni Matthew ang anak nilang si Joanna. Nag-abala pa talaga kayong lahat. Akala ko ba busy kayong lahat? Natatawang tanong niya. Hindi kami busy pagdating sa inyo. Saad ng kanyang ina at ngumiti. Kaya nga,
Alam talaga namin na uuwi kayong apat. Kaya naman naghanda kami ng selebrasyon sa inyong lahat. Dahil himala, uuwi kayo. Nakangising sabi ng ama ni Matthew. Napangiti siya dahil ang totoo, nanirahan sila sa Spain sa loob ng maraming taon. Naisip nila na magkaroon sila ng quality time nilang pamilya. Kaya naman hindi sila nagdalawang isip na lumipad papuntang Pilipinas. Ilang taon na rin ang nakalipas at napakarami na rin ang nangyari sa kanilang buhay, kasama ang kanilang mga anak. Namiss ko ang mga apo ko. Ilang taon kayong nawala. Saad ng kanyang ina at hinalikan ang mga anak niya. We miss you too, Lola. Nakangiting sabi ni Janice at yumakap. Ako rin po, I miss you too. Nakangiting sabi ni Joanna na niyakap ang bewang ng matandang babae. Napangiti siya. Kaya nga po umuwi kami rito dahil alam namin na gusto niyong makita ang mga bata. Naisip ko rin kasi na mas malapit ang school dito kaysa doon kaya nilipat agad namin sila ni Matthew. Ang asawa ko rin kasi ay dito ang trabaho kaya naman nakapagdesisyon na kami na rito na lang mananatili. Mas maganda rin naman yun dahil nandito naman ang mga kamag-anak natin. Ang magkakaroon pa sila ng mga kaibigan. Saad ng kanyang ina. Ilang taon ang nakalipas, magmula nang ikasal silang dalawa at makaraan ng ilang taon, nagkaroon siya ng 2 babaeng anak. Akala niya noon ay madali lang ang maging ina, ngunit nang dumating ang mga bata ay napagtanto niya na hindi talaga madali ang trabaho ng pagiging ina. Naalala niya lang ang mga oras na may sakit ang mga bata at siya at ang kanyang asawa ay hindi mapakali. Naalala rin niya ang mga pagkakataon na nasusugatan ang mga bata na naging dahilan kung bakit humaba ang pasensya nila. Mommy, I want chicken po. Pakiusap ni Joanna. I want that pasta po. Sabi naman ni Janice na sa ama nakatingin. Natawa siya. Anything for the both of you. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa na inaalalayan ang kanyang mga anak. Nang ikasal silang dalawa, mas lalo niyang nakita ang dedikasyon ni Matthew sa mga bata at kung paano nito alagaan ang mga anak nilang dalawa. Hindi siya nagsisisi na ang asawa niya ang pinili niya at hindi niya rin inaasahan na magiging ganito kaganda ang buhay niya. Anong plano niyo sa kumpanya? Tanong ng ama niya. Ako po ang mamahala roon, lalo na at magtatayo ako ng business dito sa Pilipinas. Naisip ko rin na tumulong na sa kumpanya sa inyo ni Mami para makapagpahinga na rin kayong dalawa. Saad niya. Napangiti ang kanyang ama. Napakabilis talaga ng panahon no. Isa ka ng ganap na may asawa at ina ng mga bata. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko ang lahat ng yun ngayon. Napangiti siya. Marami po akong natutunan sa loob ng maraming taon, Dad. Napakalaki rin ang tulong ni Matthew sa akin, lalo na at nasa iisang bahay na kaming dalawa. Ilang taon na rin ang nakalipas, magmula nang makulong si James at sinigurado ng kanyang asawa ang panghabang buhay nitong pagkakakulong. Wala na rin siyang naging koneksyon sa lalaki dahil ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan at ayaw niya na rin mag-focus lang sa mga nangyari noon. Ang kanyang kaibigan na si Veronica ay ikinasal na rin sa ibang bansa dahil mas madali raw doon makipaghiwalay kapag ayaw na nito. Ang saya pala na umuwi tayong 4 dito. Sabi niya habang pinapanood ang asawa na iligpit ang mga damit nila. Kaya nga, nakita mo bang ngiti sa mga labi ng mga bata? Pakiramdam ko nahihiya lang silang magsabi sa atin na gusto na nilang umuwi. Natatawang sabi ni Matthew. Napangiti siya. Masyado silang nasanay sa buhay sa Spain, babe. Ngayon, sasanayin natin sila sa buhay dito sa Pilipinas. Tinignan siya ng kanyang asawa, dahilan para lingunin niya ito. Natawa siya nang lumapit ito sa kanya at marahan siyang niyakap, dahilan para mapahiga siya at nasa ibabaw niya ang kanyang asawa. Nagkatinginan silang dalawa at nagtaas siya ng kilay dahil naglilikot na naman ang mga kamay nito sa katawan niya. Sobrang saya ko na mag-asawa na tayong dalawa at mas sumaya ako nang magkaroon tayong dalawa ng mga batang aalagaan. Sabi ni Matthew.
Maging ako rin ay masayang-masaya na ngayon na may pamilya na tayo. Naalala ko pa rin ang pagsakay ko sa kotse mo at ang pagkikita natin dalawa. Nakangiting sabi niya at hinaplos ang pisngi ng asawa. Napakasaya ko na ngayon na magkasama na tayong dalawa at wala nang makakapigil pa. Hinalikan nito ang labi niya kaya buong puso niya itong sinagot. Natigil lang sila nang pumasok ang dalawa nilang anak na ngayon ay tumakbo sa kanilang dalawa at dinaganan sila kaya nagtawanan silang apat. Niyakap siya ni Janice habang si Joanna naman ay nakayakap sa likod ng ama nito. Mommy! Daddy! Nakangiting tawag ng mga ito sa kanilang dalawa. Mahal na mahal po namin kayo. Napanguso siya at hinaplos ang buhok ng kaniyang anak. Mahal din namin kayo, Janice. That's true. Sobra namin kayong mahal. Hinawakan ni Matthew ang anak at umayos ito ng upo. Walang makakapantay sa pagmamahal namin sa inyong dalawa. Napangiti siya at tinignan ang kanyang asawa na niyakap silang tatlo. Ngumiti siya dahil alam niyang ligtas at masaya na ang puso niya. At alam din niya na ang tadhana na mismo ang naglapit sa kanilang dalawa. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig niyo sa aming kwento. Hanggang sa muli. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.